Lakas loob kong binuksan ang loob nito at nagulat ako sa nakita ko. May isang liham itong nakatago at binasa ko. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang anak. Dahil sa huli, hindi dugo ang tunay na sukatan ng pamilya, kundi ang puso. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang pangalan ko ay si Mildred. Isa akong nurse sa isang malaking ospital dito sa Maynila. Isinulat ko ang aking kwento upang sana ay kapulutan ng aral ng lahat. Isa si Mang Arturo sa naging malapit sa aking isang pasyente. Napansin ko kasi na inihatid lamang siya ng anak niya sa ospital at pagkatapos ay wala na akong napansin na dumalaw sa kanya. Kaya't naawa ako sa kanya. Halos madalas ay binibisita ko siya kapag day off ko at tinatabihan ko siya upang kausapin. At dito ay nalaman ko ang totoong istorya ng buhay niya. Nang mamatay ang asawa niya, 5 taon na ang nakakaraan. Sabi niya ay namatay ito at inatake sa puso dahil sa ginawa ng 2 niyang anak. Nagsabuatan ito at palihim na naisanla ang naipundar nilang mga apartment kasama na ang lupa. Nalaman lang nila ito nang may magpuntang tagam bangko at sinabing pag-aari na nila ito. Dahil dito ay dinibdib ng asawa niya at inatake sa puso. Sa loob ng 5 taon na nagdaan, bihira lang siyang dalawin ng kanyang mga anak. Kahit kaarawan pa nito, ay baliwala rin sa kanila. Minsan ay nakiusap ito sa isa niyang anak na babae na samahan siya dahil birthday niya. Tinanggihan siya ng anak niya at sinabing may mas mahalaga siyang lakad dahil may gaganapin itong event sa church nila. Simula noon ay naging malungkutin na si Mang Arturo. Araw-araw siyang nag-aabang sa bintana ng kanilang bahay at umaasang isang araw ay may bibisita sa kanyang anak. Hanggang isang araw ay igupo na siya ng karamdaman. Tinawagan niya sa telepono ang isang anak, ngunit walang sumasagot. Nag-text siya sa isa pang anak. Pinadalan lang siya ng gamot at pagkain at sinabing hindi siya makakapunta. Ganon din ang iba pang mga anak. Isang araw habang naglalakad si Mang Arturo sa labas ng kanilang bahay, ay bigla itong natumba. At mabuti na lang ay nakita ito ng kapitbahay at tinawagan ng isang anak upang dalhin siya sa ospital. At dito ko nga nalaman na siya pala isang dating OFW. Tiniis niya ang hirap at lungkot upang mapagtapos ang mga anak at makapagpundar ng mga ari-arian. Ngunit ang kapalit naman nito ay bumalik siyang malayo ang loob ng mga anak sa kanya. Naikwento rin niya na sumama ang loob ng mga anak sa kanya dahil pinipilit nilang paghati-hatian na ang kanyang mga naipundar kahit buhay pa siya. At isang araw nga, Biyernes noon, ako ang naka-duty. Napansin kong malungkot siya at hindi makakain. Parang balisa siya. Habang kinakausap ko, ay may itinuturo siya sa ilalim ng higaan. Sinilip ko ito, ngunit wala naman akong makita. Iniwan ko siya saglit upang puntahan ang iba pang pasyente. Ngunit makaraan lang ang ilang oras pagbalik ko, ay naghihingalo na siya. Pilit niyang itinataas ang kamay na parang may gustong sabihin, hanggang sa nalagutan na siya ng hininga. Napaiyak ako ng oras na iyon dahil parang ama na ang turing ko sa kanya. Kinontak ko agad ang mga anak niya. Pagkakita sa ama ay umiyak naman ang mga ito. May humingi ng tawad at may isa namang nagsabi na andaya daw ng tatay nila
dahil iniwan na sila. Pagkakuha ng mga anak sa bangkay ng ama nila ay naging mas abala na ako sa ospital. Kaya't isang beses ko lang nadalaw ang labi niya. Minsan, habang ako ay abala sa aking mesa, ay bigla na lang may parang dumaan sa tabi ko. Ngunit paglingon ko ay wala naman akong makita. Minsan, habang natutulog ako, ay napapanaginipan ko na siya ay may itinuturong kung anong bagay sa akin. At doon ko naalala, may itinuturo nga pala siya sa ilalim ng higaan niya. Binalikan ko ito at sinilip. Ngunit nalinis na ito ng janitor ng ospital. Tinanong ko siya kung may nakita ito sa ilalim ng kama, ngunit sinabi niyang wala. May napansin ako sa ulo ng bahagi ng higaan. Nilapitan ko ito at tiningnan. Nagulat ako nang may makita akong malaking envelope sa ilalim ng kutsyon. At mas nagulat ako nang mabasa ko ang pangalan niya sa envelope. Sinubukan kong silipin ang laman ng loob nito at nakita ang mga papeles at titulo ng lupa. Itinago ko ito at ng araw ng day off ko ay bumalik ako sa bahay ni Mang Arturo upang ibigay ito sa mga anak. Tamang-tama ay ikasiyam na araw na ng pagkamatay kaya't kompleto sila. Habang paakyat ako ng hagdan, ay naririnig ko ang pagtatalo nila at nag-aaway-away sila dahil sa kayamanang iniwan ng ama. Hindi nila alam kung saan ito hahanapin. Pinahihirapan pa tayo ng matandang ito. Mamamatay din pala ay hindi pa iniwan sa atin ng titulo. Habang ang ibang anak naman ay nagtatawanan sa sinabi niya. Nalungkot ako at lalong naawa sa matandang lalaki. Hindi ko tuloy alam kung ibibigay ko pa ang mga titulong hawak ko sa kanila. Naalala ko si Mang Arturo. Sinabi nga pala niya sa akin noon na habang siya pala ay nanghihina, ay lihim na niyang itinago ang mahahalagang dokumento at titulo ng lupa. Nagpa siya akong lumabas ng bahay. Lakas loob kong binuksan ang loob nito. At nagulat ako sa nakita ko. May isang liham itong nakatago at binasa ko. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa iyo ko naramdaman ang tunay na pagmamahal ng isang anak. Dahil sa huli, hindi dugo ang tunay na sukatan ng pamilya, kundi ang puso. At nakalagay sa ilalim ng lagda niya ang pangalan ko. Napaiyak ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Sa loob din lang ng mahabang panahon, ay ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na pagmamahal. Kung ikaw ang nasa katayuan ko, ano ang gagawin mo? Naguguluhan ako dahil sa huling sandali kahit patay na siya, ay ayaw ko pa ring sumama ang loob niya. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, paki-like and subscribe na rin po. At mag-comment na rin kung ano ang masasabi ninyo.